Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Welcome to Union Co-op Motor City Branch. Dito tayo rarating. Tuturo ko kayo paano mag-assemble ng ating kiosk bago mag-start ng work. Ayan. So, siyempre, ilalabas natin ang mga spare parts ng ating kiosk. Ayan. Ito yung mga tray, mga layered na mesa at saka platform ng kiosk. Yan ang tray natin. Okay. Yan ang mga stand ng ating signboard. Yan, lalabas na natin yan ang ating signboard isa. So, ito yung lalabas ko ngayon. Ito yung body ng ating kiosk. Almond Breeze ang ating product ngayon. Milk made of almond. Nagaling siya sa California, USA ang farm ng almond. Pero, produce siya sa South Africa. Ayan. Cape Land. Okay. Ayan. So, unahin natin ang platform. Yung pinaka-stand ng ating kiosk para tumayo. Ito yan. So, para malaman mo, syempre marumi yung baba. Kaya yun na yung pinaka-paa. Tatayo natin siya. Kailangan naka-fit yan siya guys ha. Kasi pag hindi siya naka-fit sa mga locks niya sa baba, may tendency na tumumba yung ating kiosk at madisgrasya ang ating mga product. Ating mga samples. Ayan. Medyo mahirap siyang i-assemble kasi luma na siya. Or I think hindi nagkapalit-palit yung mga stand niya kaya hindi siya medyo fit sa ating body. Pero kailangan siguraduhin natin na fit siya. Ayan. Susunod natin ang top layer. Top lock. Ayan. Pinakalamesa sa ibabaw para tumayo yung ating kiosk. Ayan. Medyo mahirap siyang i-connect kasi nga hindi siya lapat. Pero kailangan siguraduhin lapat na lapat para iwas disgrasya. Tsaka nga pala guys, FYI, dapat kailangan nyo ingatan yung mga parts ng mga kiosk nyo kasi any damage na mangyayari yan, i-charge yan sa'yo kasi mahal yung kiosk na yan. So dapat bago mo siya buksan, bago mo siya gamitin, picturean mo muna para at least alam mo kung ano yung itsura ng mga items na binigay sa'yo. Kung may damage ba, kailangan picturean mo para in any case, i-report mo agad niya sa GC nyo. Ayan, nabuo na siya. So, lalagyan natin ngayon yung second layer na lamesa para tumibay yung pagkakatayo niya. Medyo mahirap siya iayos kasi nga hindi siya nakalapat. So, kailangan ilak natin ng maayos yan. Agoy. Malayo. Hindi makabend ang lola nyo. Masakit ang one hood. Alright, ayan. Okay, ayan na siya. So, ngayon, ikakabit na natin ang stand ng ating kiosk. Yung para nandun yung ating banner. So, ayan yung dalawang tubo para yan sa connect sa loob. Yan, yung apat na stick na yan, yung dalawa niyan, may uka yung isang dulo kasi para i-connect yung sa tubo na yan. From the signboard, yan, yung signboard may butas yan dyan. O-connect mo yung dalawang tubo uli dyan. Ayan. Okay, yan ang signboard. So, yung tubo na yan, yung kabilang dulo niyan, may uka para mag-fit doon sa tubong nakatayo. Ayan. Ayan siya. Ito yung uka. Ayan. Okay. Tcharan! Buo na ang ating kiosk. Tara, display na tayo. Ayan, display na natin para makapag-start na tayo. Ayan, meron tayong 5 flavors. Original, unsweetened, barista, at saka unsweetened vanilla, and then chocolate. So, ayan na yung tray natin. So, bago natin ilagay yung ating mga cups, kailangan natin magsuot ng gloves for hygiene purposes. Kasi mga art yan sila. And then, meron tayong wipes para linisin yung ating tray. Ayan. Ayan na yung ating mga baso. Nakasalansan na. Ayan.
Ito naman yung mga stocks natin, kailangan naka-chilled yan. Ayan yung mga ibang items na stock natin. May cookies tayo. Ayan sa box ng block. Cookies yan. And then now, nagparamdam na ang gabi. So, ibig sabihin, ligpitan na. Ganun lang kadali ang 5 oras ko. Ayan, liligpit naman natin. O, diba? Nakaraos ang 5 oras ng ganun-ganun lang. I-enjoy mo lang ang trabaho. Hindi mo mamamalayan ng oras. Diba? Magliligpit na tayo. Ganun lang yan. So, as usual guys ha, double check. Always double check your things. Yung mga FOC mo, kailangan chinecheck mo yan kasi i-inventory mo yan every after duty. Kailangan ilan yung binabenta mo ngayong araw na to. Yan, ganon. Ilan yung natirang mga samples. Pati cookies, bibilangin mo yan. Yung cups, bibilangin mo rin yan. Para pag-report mo, kompleto. Ayan, tinatanggalan natin sila isa-isa. Mas madali mag-disassemble kaysa sa mag-assemble. Uy, may gumagawa po. Pero so, ayan. As FYI again ha, ingatan ang ating mga kiosk kasi mahal ang charge. Abonado ka sa sweldo. Charot. Ayan. Kasi yung stand, madaling mag-crack siya, malutong siya. Lalo pag bago. Although ito, luma na kaya medyo makunat, kaya medyo safe. Pero at still, double check. Ayan. Alright. Naligpit na. Balik na rin natin para kinabukasan ulit. Paglabas sa damit niya, nakatayo ulit siya. So, yung bag natin kasi ingatan mo rin yung bag. Although yung bag ko is wala na yung zipper. Pero pinicturean ko na yun. Nireport ko na yun sa GC na sira yung zipper ng aking bag kiosk. Ayan. So, ayan. Ganyan ang mga pagluto. Pinaka-easiest way yan. Diba? Mas madali maghubad kaysa magsuot. Charot. Okay. O, diba? Wait siya. O, diba? Madali. Tapos balik na rin muna ulit. Okay, ayan. Tapos lahat ng ipapasok mo dyan sa bag na yan, pipicturan mo yan para may evidence ka na kompleto yung materials na nilagay mo sa loob ng bag. From the stand, yung mga lamesa niya dyan, yung mga layered niya, kompleto yan. At saka kung ano yung pinasok mo sa bag, pipicturan mo yan, sisend mo sa GC yan, para alam nila na alam mo yung ginagawa. Para pag may sinabi silang nawala, hindi po pwede, may evidence ako. Ayan, ayan yung 4 na stick kompleto, pati yung ating tray na natin lagay. Alright. So, ganun lang kadali. Tapos ang trabaho. Okay guys, see you next time. Ayan. Pagkatapos yan, pauwi na tayo guys. Alright, thank you Lord for this blessing day.